Pumunta lamang si Su Hong sa Star City Martial Practitioner Association para kumuha ng assessment, kumuha ng kanyang sertipiko, at sa wakas ay makuha ang mga benepisyong kaakibat ng pagiging isang tunay na martial practitioner. Ngunit ang dapat sana'y isang simpleng pagsusulit ay mabilis na naging isang eksenang hindi malilimutan ni Newman. Minaliit siya ng ibang mga practitioner nang makita nila kung gaano siya kabata. Ngunit nang magsimula ang pagsusulit, nagbago ang lahat. Matapos makapasa sa mahalagang pagsusuri sa dugo, lumapit si Su Hong sa combat power machine at kusang nagpigil, iniisip na ang sobrang lakas ay maaaring magdulot ng gulo. Kahit na noon, ang kanyang suntok ay labis na nakakatakot kaya't ang buong stand ay napunit at lumipad sa pader, na nag-iwan sa lahat na nanigas sa gulat. Ang isang makinang ginawa para humawak ng 3,000 combat power ay nil-iPad na parang scrap metal. Ang napakalaking pagpapakitang iyon ay agad na nakarating sa pandinig ni Hu Linqian, ang pangulo ng Star City Martial Association. Dahil sa kuryosidad tungkol sa henyo na nagdulot ng kaguluhan, personal niyang dinala si Su Hong sa kanyang opisina. Doon, ang tila isang simpleng pagpupulong ay naging isang bagay na mas hindi kapanipaniwala. Ipinakilala siya ni Wu sa mga teknik sa paggabay at pagkatapos ay sinubukan ang kanyang natural na katangian gamit ang isang bowl ang kristal. Ang inaasahan niya ay talento. Isang himala ang kanyang nakita. Umilo ng 100% ang apoy, pagkatapos ay kumulog, pagkatapos ay hangin, at di nagtagal, naabot ng bawat katangian ang limitasyon. Sa sandaling iyon, tumigil si Su Hong sa pagiging isang promising fighter lamang at naging isang henyo sa antas ng halimaw na hindi maaaring baliwalain ni Newman. Ngunit hindi siya palaging ganito kalakas. Dati siyang nagsasanay kasama ang kanyang kaibigan sa isang dojo, at napansin ng kanyang kaibigan na may kakaiba sa kanyang kasanayan. Dito isiniwalat ni Su Hong na nalampasan niya ang minuto ng subtlety 2 araw na ang nakakaraan. Pagdating sa minuto ng subtlety, ito ay isa sa mga antas ng martial mastery sa mundong ito. At ang mga teknik ng martial ay nahahati sa 5 antas. Ang una ay ang baguhan, ang pangalawa ay ang minute subtlety, ang pangatlo ay ang mastery, ang pang-apat ay ang mas mataas na mastery, at ang huli ay ang perpeksyon. Humanga ang kaibigan ni Su Hong dito, at sinabi niya kay Su Hong na halos hindi siya mahahawakan sa kanyang mga kapantay pagdating sa Vaudreuil Fist. Nang mapagtanto ng kaibigan ni Su Hong na hindi napapagod ang lalaki sa lahat ng pagsasanay na kanilang ginawa, nagpasya siyang umatras, sinabihan si Su Hong na kailangan na niyang umuwi dahil hindi siya isang halimaw na katulad niya. Habang palabas siya, nakasalubong niya ang kanilang guro, si Lee, na naroon upang hanapin si Su Hong. Ikinwento ni Lee kay Su Hong ang tungkol sa pagsusulit sa martial at ang pangangailangang magbayad ng 30,000 W para magparehistro dahil ang deadline ay sa susunod na Lunes. Kinakabahang tinanong ni Su Hong ang guro kung hindi ba niya ito mabibigyan ng ilang araw pa, at inamin ng lalaki na alam niya ang lahat tungkol sa pagdurusa ni Su Hong. Alam niyang nasa mahirap na sitwasyon ang kanyang pamilya, ngunit wala siyang magagawa para makatulong dahil ang mga patakaran ay mga patakaran. Nang mawala ang guro, nagpatuloy si Su Hong sa pagsasanay, at di nagtagal, siya na lang ang natitira sa silid. Naiwan siyang iniisip ang kanyang buhay sa ngayon. Naalala niya kung paano namatay ang kanyang mga magulang noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, at ito ay salamat sa isang mabangis na halimaw na sakuna. Simula noon, nakatira na si Su Hong kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Tila, matapos nilang matuklasan ang talento niya sa pagiging martial, nagpasya silang suportahan ang kanyang pagsasanay gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Dahil sa panahong ito ay nagbibigay ang mga martial practitioner ng sapat na pera para mabuhay ng maayos, labis na nalungkot si Su Hong na ginagawa niya ang lahat para maging mahusay sa martial arts, ngunit lalo lamang niyang pinapalala ang sitwasyon. Nang gabing iyon, dumating si Su Hong sa pintuan ng bahay at narinig ang kanyang tiyuhin at tiyahin na nag-uusap tungkol sa kung gaano kahirap ang mga bagay-bagay. Tila, malapit ng bayaran ang upa, ngunit handa silang ipagpaliban ang upa para lamang mabayaran nila ang bayad sa pagpaparehistro ni Su Hong. Naniniwala sila na si Su Hong ay isang kahangahangang talento kaya hindi nila mapigilan. Lumalabas na ang kanyang tiyahin ay may sakit na walang lunas, ngunit handa itong tumigil sa pag-inom ng kanyang gamot upang makatipid sila ng maraming pera. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang tiyuhin, sinabihan ang kanyang asawa na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot habang siya ay nagtatrabaho sa ibang trabaho upang suportahan ang pamilya. Nang marinig ang lahat ng ito, halos mapaiyak si Su Hong, ngunit nagawa niyang pakalmeyan ang sarili, at masayang pumasok sa bahay na parang hindi niya narinig ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Pinagalitan siya ng kanyang tiyahin dahil sa pagsasanay hanggang gabi, sa paniniwalang pagod na siya. Nag-alok si Su Hong na tumulong sa kanilang ginagawa, ngunit tumanggi sila, at iminungkahi na magpahinga muna siya. Habang nakahiga sa kanyang kama, napagpasyahan ni Su Hong na kailangan niyang simulan ang pag-aayos ng mga bagay-bagay ng mag-isa dahil malaki ang isinakripisyo ng kanyang mga tagapag-alaga para sa kanya. Dahil naghahanap siya ng malaking kita, nalaman niya na iisa lang ang lugar na maaari niyang puntahan bilang isang martial cultivator.
Kalaunan, tumungo si Suhong sa Martial Apprentice Arena Defense Challenge, na isang underground fighting arena. Nagsuot si Suhong ng maskara ng Minotaur sa kanyang ulo upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at sinabi ng host kay Suhong na ang kailangan niyang gawin ay manalo ng 4 na magkakasunod na laban para maiuwi ang 60,000 guwen. Gayunpaman, hindi siya pinapayagang matalo dahil kung matalo siya ng isang beses lang, wala siyang mapapala. Hindi lubos na natuwa ang mga manunood sa presensya ni Suhong dahil ito ang unang beses na narinig o nakita nila siya. Pinagtawanan nila siya, sinasabing pinaglalaroan niya ang kanyang buhay dahil ang underground arena ay hindi lugar para sa mga baguhan maliban na lang kung naghahanap siya ng kamatayan. Nang makitang nababagot ang mga manunood sa kanyang presensya, hinimok ng babaeng hostess si Suhong na painitan ang mga manunood. Baguhan pa lang si Suhong sa mga ganitong bagay at tinanong niya ang hostess kung paano niya ito gagawin. Binigyan siya ng mga ideya tulad ng pangungutya sa mga manunood o kahit pag-usapan sila ng walang kabuluhan. Sinunod ni Suhong ang kanyang payo at sumigaw, sinabi sa mga manunood na wala siyang talo habang tinatawag ang kanyang mga kalaban na mahina. Pinalala lamang nito ang sitwasyon para sa kanya dahil agad na napagpasyahan ng mga manunood na siya ay mayabang. Agad na lumapit ang mga manunood sa kanyang kalaban, sinabihan siyang durugan si Suhong. Sa wakas ay naunawaan ni Suhong kung bakit ito isang underground arena dahil ang intensyong pumatay ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil ito lang ang paraan para kumita siya ng pera para sa matrikula, ngunit umaasa lamang siya na ang kanyang kamaong Vajra ang magdadala sa kanya sa ilang panalo. Sinuri ni Suhong ang kanyang kalaban at napagtanto na isa lamang itong madaling kalaban. Ang lalaki ang unang gumawa ng hakbang, tumalon patungo kay Suhong gamit ang isang suntok, ngunit madaling sinagot siya ni Suhong sa pamamagitan ng pagtama ng ulo nito sa lupa, na madaling nagpatumba sa kanya. Itinaas ni Suhong ang kanyang kamay sa tuwa, ngunit hindi lubos na nasiyahan ang mga manunood sa kanyang ipinakita. Maya-maya, umakyat ang susunod na kalaban sa entablado, at tiniyak niya kay Suhong na tatalunan niya ito ng husto dahil pinalad lamang siyang talunin ang kanyang unang kalaban. Sa isang mabilis na pagsusuri, napagtanto ni Suhong na ang lalaki ay talagang disente, at sinenyasan niya itong sugurin siya. Tumalon ang lalaki patungo kay Suhong gamit ang isang suntok, ngunit sa pagkakataong ito ay sinalubong siya ni Suhong sa kalagitnaan gamit ang sarili niyang suntok. Dahil dito, napagtanto ni Suhong na maaaring disente ang lalaki, ngunit mas mahina siya kaysa sa kanya sa lakas. Halos naiwan ng lalaki ang sarili niyang bukas pagkatapos ng isang atake, at nagamit ito ni Suhong, sinipa ang lalaki sa baywang para lumipad ito. Natamba ang lalaki sa pader at agad na knockout, na nagbigay kay Suhong ng 2 magkasunod na panalo. Samantala, pinapanood ng lalaking namamahala ang buong pangyayari mula sa kanyang opisina, at nagulat siya sa kung gaano kahusay si Suhong, kahit na hindi siya isang quasi-martial practitioner. Bago pa man nila mamalayan, nalampasan na ni Suhong ang kanyang ikatlong kalaban na may isang laban na lamang sa pagitan niya at ng 60,000 yuan. Sinabi ng lalaki na si Suhong ang perpektong kalaban para sa mga fixed match, at ang kanyang junior, na nakasuot ng fox mask, ay nag-alok na kunin si Suhong. Sinabihan ng lalaki si Mr. Fox na huwag ibunyag ang katotohanan na siya ay naka-advance na sa isang tunay na martial practitioner. Samantala, nakikita na ni Suhong ang kanyang sarili na hawak ang 60,000 yen sa kanyang mga kamay dahil naniniwala siyang kaya niyang hawakan ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang maliit at banayad na kamao na Vajra. Sa sandaling iyon, pumasok ang Fox na kilala ng mga tao bilang White Fox sa arena at lahat ay namangha. Hindi sila lubos na humanga sa paglahok ni White Fox dahil alam nilang malakas ito. Nang marinig ni Suhong na ang lalaki ay isang quasi-martial practitioner, napagtanto niyang magiging mahirap ang laban, ngunit hindi pa siya handang matalo. Nakita ni White Fox ang pagkabalisa sa mukha nito at hinimok niya itong kumalma, tiniyak na magiging mahinahon siya. Sinimulan na ng referee ang laban at dahil naramdaman ni Suhong na mas mahina siya kay White Fox, nagpasya siyang ilabas ang lahat mula sa simula. Nagtagpo ang kanilang mga kamao sa kalagitnaan at ang puwersa mula sa suntok ay agad na nagsabi kay Suhong na mali siya. Napagtanto niya na si White Fox ay hindi isang quasi-martial practitioner, kundi isang tunay na martial practitioner na sadyang pinigilan ang kanyang vital blood energy. Tumutulo ang pawis sa kanyang katawan at bago pa man niya malaman ang nangyayari, sinuntok na siya ni White Fox sa malayo gamit ang kanyang Thunder Rush Fist technique, na isang triple resonance Thunder Rush Fist. Bumagsak si Suhong sa lupa habang sinasalanta ng mga atake ang kanyang katawan. Namangha ang mga manunood nang makita nila ito at napagpasyahan nilang tapos na si Suhong. Nagpatuloy ang laban at napilitan si Suhong na maging depensa. Patuloy na tinutokso ni White Fox si Suhong, sinasabihan siyang ipakita ang kanyang tunay na sarili dahil mukhang mahina siya. Sa kabilang banda, hindi makagalaw si Suhong sa kanyang kinaroroonan, at alam niyang sigurado siyang kung magpapatuloy ito, patay na siya. Naghahanap siya ng butas ng suntok ni White Fox ang kanyang mukha na nagpalipad sa kanya sa malayo.
Bumagsak si Suhong sa lupa na may siraang mukha at napagtanto niyang unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Inilagay ni White Fox ang kanyang binti sa kanya, sinabihan siyang kung magpapatuloy ito, hindi niya makukuha ang premyong perang ipinangako. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na may alok siya para sa kanya. Sinabihan niya itong sumali sa kanila at nagsimulang maghagis ng posporo para sa kanila habang kinukuha ang buong premyo ng laban. Buong kumpiyansang sinabi ni Suhong kay White Fox na hindi siya interesado sa isang bagay na walang hiya. Nagbago ang tono at ekspresyon ni White Fox nang sabihin niya kay Suhong na pag-isipang muli ang kanyang desisyon dahil hindi niya sila maaaring tanggihan. Gayunpaman, sinabihan sila ni Suhong na kailangan nilang takpan ang kanilang mga mukha sa kahihiyan dahil tinatawag nila ang kanilang sarili na mga martial practitioner na may ganitong uri ng basurang stunt na ginagawa nila. Dahil hindi tatanggapin ni Suhong ang kanyang alok, sinabihan siya ni White Fox na gagawin niya itong walang silbi, kaya hindi na siya makakapagsanay muli ng martial arts. Sinipa ni White Fox si Suhong, ngunit nang mapagtanto ni Suhong ang bigat ng sinabi ni White Fox, kinalma niya ang sarili at iniwasan ang atake. Tumayo siyang muli nang may matinding determinasyon na hindi siya papayagang mabaigo. Nagulat si White Fox nang makitang kaya pa rin ni Suhong na tumayo kahit na ginamit niya ang buong lakas ng kanyang kamao na Thunder Rush. Lingid sa kanyang kaalaman, si Suhong ay naudyukan ng kagustuhang maging isang martial practitioner upang mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Sandaling pinag-isipan niya ang alok ni White Fox, ngunit agad niya itong binaliwala dahil hindi siya ang taong tatanggap ng ganoong kawalang saysay na alok para sa kanyang kinabukasan. Bigla, isang status window ang lumitaw sa harap niya, at tinanong siya ng sistema kung ano ang handa niyang ibigay para sa kanyang pamilya. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Suhong na ibibigay niya ang lahat. Isang napakalakas na aura ang umikot sa kanyang katawan, at bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang kakaibang espasyo. May isang higanteng gininto ang figure sa harap niya na nagsabi kay Suhong na bibigyan niya ito ng pagkakataon. Bigla, isang gininto ang status window ang lumitaw sa harap ni Suhong na nagpapakita ng mga istatistika at pamamaraan ni Suhong. Nagtaka si Suhong kung ito ay isang touchscreen, ngunit agad niyang kinumpirma na ito ay sa pamamagitan lamang ng isang dampi ng kanyang kamay. Tiningnan niya ang seksyon ng gawain kung saan niya natagpuan ang isang gawain na pinangalanang Path of the Arena. Inaasahan niyang hasain ang kanyang martial arts sa espasyong iyon at pagkatapos ay babalik sa labas upang harapin si White Fox. Dahil tutorial ito para sa mga baguhan, nalaman niyang walang gantimpala para dito. Nagtataka si Suhong kung tungkol saan ang gawain nang lumitaw ang kanyang clone sa likuran niya at sinuntok siya sa ulo.